Magandang araw mga kayanita! Narito po ang part 6 ng ating kwento na pinamagatang Ang Ibigin Ka. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakilike po ng ating video at pakiclick na rin po ng subscribe button. Ganun din po ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Bumangon si Althea na mabigat ang kanyang ulo. Nasa puniya ng dalawang kamay ang mukha. Pinabangungot na naman siya ng nakaraang gabi. Pero hindi na katulad ang dating madalas mapanaginipan ng kotse na bumubulusok sa bangin. Mga lalaki na ang mga nakikita niya sa panaginip. Takot na takot siya habang hinahabol ng mga ito at gusto siyang patayin ng mga lalaking humahabol sa kanya. Nang magising ay wala na siyang matandaan sa mukha ng mga lalaki. Halos magdamag siyang hindi na muling nakatulog. Ano ang kaugnayan ng panaginip na iyon sa buhay ko? Ang tanong niya sa sarili. Itinigil niya ang pag-iisip. Matamlay niyang inayos ang sarili at lumabas na ng kanyang silid. Nadatna niyang nasa hapagkainan si Don Francisco. Tulad ng dati ay nagbabasa ito ng dyaryo. Patalikod itong nakaupo mula sa pintuan ng komedor. "Good morning, Papa," bati niya, sabay halik sa pisngi nito. "Good morning din, Iha," ganting bati ni Don Francisco sa kanya. Ibinaba nito ang dyaryong hawak. "Halika, samahan mo na kaming mag-almusal." Nakangiting yaya nito sa kanya. "Kami?" Sakalang niya napansin si Marco na naroon din at katabi ng Don. Hindi siya nito pinagkabalahang tapunan ng kahit ni isang sulyap man lang. Patuloy ito sa paghigop ng kape at pagkain ng almusal. Nagtatakang humatak siya ng upuan at naupo sa tapat nito. Hindi niya inaasahan na madaratnan pa niya doon ang lalaki sa ganoong oras. Kadalasan ay sumisikat pa lang ang araw sa silangan ay gising na ito at kaagad na umaalis ng villa para asikasuhin ang trabaho sa asyenda. Gayunman, ay nagkibit-balikat na lamang siya. Nagdaan ng ilang sandali na ang tanging mag-ama lamang ang nagkikwentuhan. Pinag-uusapan ng mga ito ang tungkol sa negosyo at iba pang bagay sa pagitan ng pag-aalmusal. Samantalang siya ay nananatiling tahimik at hindi nakikihalo sa usapan ng dalawa. Masyado siyang naapektuhan ng kanyang napanaginipan ng nakaraang gabi. Patuloy siyang naguguluhan at nababagabag kaya tamilmil tuloy siyang kumain. Kadalasang nilalaro lang niya ang bacon at itlog na nasa kanyang platito. Wala kaya tangganong kumain niya. Unahan ni Don Francisco sa kanya. "May problema ka ba?" Napatingin si Marco sa dalaga nang wala itong marinig na sagot mula sa kanya. Nakakunot ang noong pinagmasdan siya nito. Hindi niya narinig ang pagtatanong ng Don. "Althea, tinatanong kita, Iha." Masuyong ulit ng matanda. Gulat na nagtaas ng tingin ang dalaga. Pinamulahan siya ng mukha nang mapansing nakatutok sa kanya ang tingin ng mag-ama. "May itinatanong ka pa? Ang sabi ni Althea sa matanda. Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Marco. Ngunit pinili nitong manahimik. "May dinaramdam ka ba, Althea? You look so pale." Nasa tono ng Don ang pag-aalala. Di naman ito ang noo at leeg niya. "Wala ka namang lagnat, Iha." "Okay lang ako pa. Medyo masakit lang po ang ulo ko." Pagkakaila niya. Sa simula't simula pa ay wala siyang pinagsasabihan sa mga panaginip niya na madalas na gumugulo sa kanya. Natatakot siyang paghinalaan ng sinuman na may madilim siyang nakaraan. Kahit siya ay ayaw niyang tanggapin ang posibilidad na may katotohanan iyon. "Are you sure?" Paniniguro ng matanda. Nagpilit siyang ngumiti. "Huwag ho kayong mag-alala. Napagod lang ho siguro ako." "Paano ka mapapagod?" Biglang sabad ni Marco. Dahilan upang mapatingin siya rito. Wala itong kangiti-ngiti. "Wala ka namang ginagawa rito kundi ang mamasyal sa asyenda. Hindi ka naman pinagtatrabaho rito sa villa
Dahil maraming katulong dito. Ang patuloy pang sabad ni Marco sa usapan nila ni Don Francisco. Kung nagpapasaring ito o hindi ay hindi niya tiyak. Nagbaba siya ng tingin at hindi niya matagalan ang pagkakatitig nito sa kanya. Ang mabuti pa huwag ka na munang mamasyal at lumabas ngayon, iha. Dumito ka muna, ang sabi ni Don Francisco. Tumango na lamang siya sa matanda. Bueno, tanghali na ako pa, putol ni Marco. Kailangan ko nang magpunta sa asyenda. Marami pa akong ipagagawa kay Randy. Ang mga bigas, iho. Kailangan maiayos na iyon sa delivery truck dahil irarasyon na iyon sa kabayanan bukas, ang sabi ni Don Francisco sa anak. Ibinigay ko na ho ang trabahong iyon kay Randy. Siya na rin ho ang magdi-deliver niyan bukas, sagot ni Marco sa ama. Napaangat ng tingin sa Althea. Ilang araw na niyang napapansin at pinagtatakhan ang pagbibigay nito ng mabibigat na trabaho kay Randy, na hindi karaniwan kung ikukumpara sa ibang manggagawa sa asyenda. Bagaman wala siyang naririnig na reklamo mula kay Randy, nadarama niya ang matinding paghihirap nito. Magampanan lamang ang mga trabahong pinagagawa ni Marco dito. Kahit na abutin ito ng hating gabi, ay ginagawa pa rin ito ni Randy. Bago siya nakapagsalita ay mabilis nang nakatayo at nakaalis si Marco. Ni hindi man lang siya sinulyapan nito. Napabuntong hininga na lamang siya. Hanggang sa kasulukuyan ay nananatiling malamig ang pakikitungo ng lalaki sa kanya. Palagi pa rin itong nakadistansya at hindi siya pinapansin. Simula nang payagan siya nitong lumabas ng villa, nagsikap siyang maging maganda sa paningin nito. Hindi niya pinakikialaman ang lahat ng pagdidesisyon nito tungkol sa asyenda. Tiniis at pinagkasya na lamang niya ang sarili sa paglilibot at pagmamasid sa mga lupaing sakop ng mga Valencia. Ang naging maganda lang, kahit papaano ay bihira na silang magtalo at magkasagutan ni Marco. Pero Diyos ko, mas gugustuhin ko pa yata ang nag-aaway kami. Himutok niya. At least, sa mga ganoong pagkakataon, ay nakukuha niyang mainis at magalit dito. At naiiwasan pa niya ang masaktan tulad ng nadarama niya ngayon. Humahagibis ang sinasakyang kabayo ni Althea sa kalawakan ng hasyenda. Hindi niya nasunod ang bilin ni Don Francisco na magpahinga na lamang siya ng araw na iyon. May nakarating kasing balita sa kanya na ipinag-aalala niya. Napahinto siya nang masalubong si Marco na sakay ng kabayo nitong si Puti. Saan ka pupunta, Althea? Salubong ang mga kilay nito na sita sa kanya. Hindi ba dapat ay nasa villa ka ngayon at nagpapahinga? Kailangan ko magpunta sa bahay ni na Margaret, ang sagot ni Althea. Umuwi ka na, utos ni Marco at hindi nito pinansin ang sinabi niya. Pero Marco, may nagsabi sa akin na may sakit si Randy. Baka kailangan ni Margaret ng tulong. Hindi mo pa ba alam yon? Kanino ko pa alam? Pero wala akong pakialam sa kanilang dalawa. Nagtatagis ang mga bagang ni Marco at mabilis nitong hinaplit ang kabayo at pinahagibis palayo sa kanya. Naiwan siyang nagtataka sa ikinilos ng lalaki. Totoong mahigpit si Marco sa mga tauhan nito, subalit napatunayan niyang mabait at mapagmalasakit din ito sa mga taong nagtatrabaho sa asyenda. Nasaksihan niya kung paano nito personal na dinala at inasikaso sa ospital ang isang anak na magsasaka na may malubhang sakit. Ito pa mismo ang umako sa lahat ng gastos ng mga ito sa ospital. Bakit kay Randy ay iba ang pakikitungo nito? Gayong kung tutuusin, ay ito ang dahilan ng pagkakasakit nito. Masyadong nahirapan sa trabaho si Randy, kaya ito nagkasakit. Ang kailangan nito ay ilang araw na pahinga para muling makabawi ng lakas. Pagkatapos silipin ni Althea si Randy na natutulog sa silid nito at ihatid ang doktor na sumuri rito, hinanap niya si Margaret. Marami siyang gustong malaman at itanong sa babae. Nakita niya itong nagluluto ng sopa sa kusina. Gusto kitang makausap tungkol kay Marco, Margaret. Bigla itong natigilan sa ginagawa. Alam niyang iiwas ito, kaya maagap niya itong pinigilan sa braso. Please, Margaret, alam kong ikaw lang ang makasasagot sa mga tanong ko, ang sabi ni Althea.
Simula nung kupkupin ako ni Don Francisco, ay wala na akong alam tungkol kay Marco. Lahat ng taong gusto kong pagtanungan ng tungkol sa kanya ay umiiwas sa akin. Dahil sa akin, Althea, mabilis na putol ni Margaret dito. Ako ang may kasalanan ng lahat, ang sabi ni Margaret. Naguluhan siya. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Althea. Mula pagkabata ay wala na akong ibang pinangarap kundi ang yumaman at makaahon sa hirap. Simulang salaysay ni Margaret. Nang magtapat ng pag-ibig si Marco at mag-alok sa akin ng kasal, ay mabilis ko iyong tinanggap. Kahit na ang tunay kong mahal ay si Randy, na anak lang ng isang magsasaka. Wala akong ibang nasa isip noon, kundi ang mapabilang sa mayamang angkan ng mga Valencia. At ito pa rin ang aking ambisyon. Kahit na gamitin kong tulay si Marco at kalimutan ang sarili kong damdamin ay kaya kong gawin. Ngunit habang papalapit ang araw ng aming kasal, saka ko naman unti-unting natuklasang si Randy lang ang magiging kaligayahan ko kaysa kayamanan sa mundo. Hindi ko pala kayang dayain ang aking sarili, lalo na si Marco. Isang araw bago ang kasal, sumama ako magtanan kay Randy. Nakarating iyon kay Marco at nagalit siya sa amin. Para makaiwas sa kahihiyan, umalis siya at 5 taon nang tinalikuran ang hasyenda. Magagawa namin ni Randy ang malaking pagbabago niya. Umiiyak ito nang matapos magkwento kay Althea. Nagimbal siya sa natuklasan. Hindi niya iyon inaasahan. Gusto niyang magalit kay Margaret at sisihin ito. Pero ang nabasa niya ay ang labis nitong pagsisisi. Awa na lamang ang kanyang nadama at niyakap niya ito. Malaki ang gulong na gawa ko, Althea. Marami ang nagalit sa akin, lalo na si tatay. Dahil siya ang higit na napahiya kay Don Francisco. Halos itakwil niya kami noon dahil iyon pa raw ang iginanti ko sa kabutihan nilang mag-ama sa amin ni tatay. Ano ang ginawa ninyo? Tanong ni Althea dito. Hindi kami umalis dito dahil narito ang buhay namin. Hindi kami nagsawa ni Randy sa pagpapaliwanag at paghingi ng tawad kay Don Francisco. Hindi nagtagal ay ibinigay ng Don iyon. Hindi lamang ang kanyang patawad kundi pati ang kanyang bendisyon sa amin ni Randy. Naunawaan niya kami. Doon lang muli kaming tinanggap ng mga tao dito. Maliban na lang kay Marco? Tanong ni Althea dito. Humalas ito sa kanya at malungkot na napayuko. Oo, maliban lang sa kanya. Kaya kahit na sinasadya niya kaming pahirapang mag-asawa, ay hindi kami tumututol. Handa naming tanggapin ni Randy ang parusa niya. Napailing si Althea. Tumututol ang kalooban niya sa sinabi ni Margaret. Isa sa mga tauhan ng hasyenda ang nagsabi kay Althea na nasa sagingan si Marco. Gayon na lamang ang kanyang gulat nang datnan ang lalaki roon na pinagsasanayan ang mga puno ng saging. Matagal na niyang alam na magaling si Marco sa martial arts. Naikwento iyon sa kanya ni Don Francisco. Ito mismo umano ang nagturo sa anak simula ng 7 taong gulang pa lamang ito. Pero hindi niya inaasahan na makakayang patumbahin ng lalaki ang 5 puno ng saging sa ilang suntok at sipa lamang nito. Iniisip mo bang si Randy ang mga punong iyan at diyan mo ibinubunto ng galit mo? Biglang natigil si Eri ang isang sipa nito. Napatingin ito sa direksyon niya. Anong kailangan mo, Althea? Nilapitan niya ito. Hanggang kailan mo gagawing miserable ang buhay mo? Kailan mo patatawarin sina Randy at Margaret na wala namang naging kasalanan kundi ang mahalin ng isa't isa? Nagdilim ang mukha ni Marco. Sino ang nagkwento sa iyo niyan? Hindi na importante kung sino man ang nagkwento sa akin. Mas nag-aalala ako sa ginagawa mo sa kanila. Hindi tawa ang turing mo sa kanila kundi alipin. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Althea. Wala akong itinuring na alipin dito sa asyenda. Wala? May pait sa tawang pinakawala niya. Sa ibang tao, oo. Pero kay Randy, para siyang robot na pinagtatrabaho mo na walang pahinga. At ngayong may sakit na siya, ni hindi ka man lang nagpakita ng pagmamalasakit sa kanila. Wala akong pakialam sa nangyari kay Randy.
Nagpakita siya ng sobrang kasipagan at wala akong naririnig na reklamo mula sa kanya. Wala akong nakikitang masama roon. Nanangkit ang mga mata ng dalaga. Hindi siya makapaniwala sa pinapakitang kakitira ng utak ng kausap. Sa kalagayan nila, na hanggang ngayon inakokonsensya pa rin sa nagawa nilang kasalanan sa iyo. Kahit ipag-utos mo sa kanila na tumalon sa bangin, gagawin nila nang walang pagtutol. Mapatawad mo lang sila. Napatalikod ito. Umuyom ang mga kamay. They deserve it. Kulang pa yon kung ikukumpara sa kahihiyan at panlolokong ginawa nila sa akin. How can you be so cruel, Marco? Wala silang naging kasalanan sa'yo, kundi ang naging matapat lang sa kanilang damdamin sa sarili. Totoong niloko ka ni Margaret at ang kayamanan mo ang lang ang tanging minahal niya. Pero hindi ba dapat ay magpasalamat ka pa sa kanya? Dahil sa huling sandali ay naitama niya ang pagkakamali niya. Naiwasan pa ninyo ang sitwasyon na baka pareho ninyong pagsisihan kung naituloy ang kasal ninyo. Bigla itong humarap sa kanya. Hindi porket itinigil mo na ang pakikialam sa asyenda, ay may karapatan ka ng pakialaman ng buhay ko. Kahit ano pa ang sabihin mo, hindi ako titigil hanggat hindi pa sila lubos na nakakabayad sa ginawa nila sa akin. Paghihiganti. Iyon ang sisira sa dalawang taong mas pinili ang pag-ibig kaysa kayamanan. Hindi maintindihan ni Althea kung bakit bigla siyang napahingal sa galit. Pakiramdam niya ay may isang bahagi ng kanyang nakaraan. Hindi nga lang malinaw sa isipan niya ang naulit na pagkakataong iyon. Iyon ang dahilan para sumulak ng husto ang dugo niya. Napakalupit mo, Marco Valencia. Ayaw mong tanggapin ang kabiguan mo. Patuloy mo pang pinapahirapan sina Margaret at balak mo pang gantihan. Pati yata buong mundo ay dinamay mo na. Correction, hindi ako galit sa mundo. Maliban sa kanilang dalawa, galit din ako sa lahat ng babae. Dahil pare-pareho lang kayong mga oportunista at manloloko. Huwag mong idamay ang ibang babae. Hindi kami pare-pareho. Hindi. Gumiti ito ng painsulto. Huwag mong sabihin hindi ka katulad ni Margaret. Ang kagustuhan mong magkaroon ng karapatan sa pamamahala sa asyenda ay nagpapatunay sa akin isa ka ring oportunista at ginagamit mo ang pagkakaroon mo ng amnesia para makuha mo ang amor ni Papa at manatili ka rito sa villa. Pero may amnesia ka nga ba, Althea? Nanunuyang tanong nito sa kanya. Pakiwari niya ay umakyat na lahat ang kanyang dugo sa ulo. Ano ang akala sa kanya ng lalaking ito? Isa siyang manloloko? Kaya ba ganoon na lang kalamig ang pagtrato nito sa kanya? At kahit na ano ang gawin niya? Kasabay niyon ay hindi niya maiwasang masaktan. Masakit tanggapin na wala palang tiwala sa kanya ang lalaking lubos na niyang minamahal. Tinalikuran niya ito at mabilis na tumakbo. Ayaw niyang makita nito ang kanyang pagluha. Nakita ni Marco ang paglati ng sakit sa mukha ng dalaga bago siya tumalikod dito. Gustuhin man niyang sisihin ang sarili. Huli na, para bawiin pa niya ang kanyang mga sinabi dito. Naibunto na lamang niya ang galit sa puno ng saging. Malakas niya itong sinuntok para mabawasan ang nadarama niyang pagsisisi sa kanyang mga binitiwang masasakit na salita sa dalaga. Nakatali ang kabayo ni Althea sa tabi ni Puti. Nang muling gamitin ng tunay na may-ari ay nagbalik ang pagiging sumpungin nito. Wala itong kinikilalang amo maliban kay Marco. Sa nanlalabong paningin ng dalaga, dala ng luha, at sa kagustuhang makalayo kaagad, hindi niya napansin na si Puti ang kanyang nasakyan ng kabayo. Biglang nagwala si Puti. Dahil sa pagkabigla at walang paghahanda, nahulog siya sa kabayo. Bumagsak siya at tumama ang kanyang ulo sa bato. Althea! Ilakbot na sigaw ni Marco at mabilis na tinakbo ang dalaga na nawala ng malay. Binuhat niya ito at dali-daling dinala sa villa para malapatan kaagad ng lunas. Bumalik na kaya ang alaala ni Althea sa nangyaring pagkabagok ng ulo nito? Ano kaya ang mangyayari kapag nalaman ni Marco ang tunay niyang pagkatao? Atin pong alamin sa kasunod pang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po sa inyong panunood. God bless everyone!